Okay, ang dilim. Nandito ako sa may Robinson Imus, pupunta lang ako sa Pag-ibig office. Kailangan lang ako ayusin na document kasi meron daw discrepancy sa mother's maiden name. So hindi ko alam kung anong discrepancy na yon. Useless online transaction and wala man lang nakikipag-communicate sa akin via email. Baka naman pwede i-upload ko na lang remotely kesa naman pupunta pa ako dito sa office. Hindi ko alam kung anong klaseng validation pa yung hahanapin nila but wala. Philippines. Uwi na, let's go! Okay, so yung nag-iisang camera na ginagamit ko for vlogging sa paggawa ng Reels sa Facebook and sa Instagram is yung Canon 700D. Masasabi kong old model na talaga tong camera na to and second hand ko siya nakuha tapos 4 years na siya sa akin. This is not a camera review. I mean, sobrang gasgasan nitong 700D for reviews. Sasabihin ko na lang sa kanya yung mga advantage pati yung mga bagay na hindi magaganda sa camera na to. For 2025, sobrang outdated na yung 1080p na quality but yun lang yung kaya i-shoot ng camera na to. Hindi rin siya good performer pagdating sa mga low light na situation. So gumagamit ako ng artificial na light or naghahanap ako ng maayos na lighting. Kapag naman sa maliliwanag na environment, pwede mo naman i-adjust yung settings or pwede kang gumamit ng ND filter. Yun lang yung pinaka-downside niya for me. But for a beginner and kung ito lang din talaga yung afford nyo, palag-palag na talaga. You can check my reels or check my vlogs and tingnan natin kung ano pa yung mga pwede nyo ma-improve sa mga vlogs na yun gamit tong camera na to. Last time na chinek ko sa Facebook Marketplace, mabibili nyo siya around 14 to 15,000. And wala na akong makikitang brand new na ganito. For sure, hindi na magbebenta yung Canon ng brand new na 700D. As in, phase out na talaga. Kung 15,000 lang yung pinaka-ceiling ng budget nyo pagdating sa kung gusto nyo talagang camera yung gamitin and kung gusto nyo talaga gamitin yung 700D, pwede na yun. I-double check nyo lang talaga yung mga second hand na bibili nyo na walang issue kahit yung pag-flip ng screen, sa audio. Make sure na wala talagang issue doon sa part na yun. Inuna ko yung negative na part ng camera na to na outdated na siya for video quality sa 2025. And ayun na nga, hindi siya maganda for low light situation. Next naman is yung positive side niya for me. Isa sa pinaka-advantage nito is yung interchangeable na lens. For vlogging and sa paggawa ng reels, ang ginagamit ko lagi is yung 10 to 18mm wide angle lens or yung 50mm for close-up shots. So far, yun lang talaga yung dalawang lens na kailangan ko to start vlogging and sa paggawa ng reels. I mean, meron na ako nung dalawang lens na crucial sa pagiging creative. Ano pa ba yung excuse ko? Nabanggit ko na rin sa previous vlogs na nagamit ko na tong camera na to para gumawa ng music video. Isa rin kasi sa pinaka-asset ng camera na to is meron siyang flip screen na pwede mo makita yung sarili mo kung ano yung nire-record mo. Especially ginagamit siya sa pagbablog. Bukod dun, ano pa ba? That's it. Wala naman akong pwede mai-add pa dito. This is not a camera review. Sineshare ko lang kung ano yung meron ako. 4:30 PM na and meron pa tayong pasok mamaya. So I have to prepare. Kailangan ko pa matulog. At least nagawa ko yung ibang nasa to-do list ko para ngayong araw. Let's go. Okay, so isa to sa pinaka-perfect na place na tambayan ko dito sa Alabang, lalo na pag gabi. Hindi naman lagi, I mean pag may time lang kasi feeling ko napaka-aesthetic nitong road na to plus yung lighting. Kahit dilaw yan, alam mo yun, aesthetic pa rin for me. Ito rin yung perfect time para ipakita or i-testing yung low light performance. Ito yung isa sa mga pinaka-perfect scenario para ipakita kung ano yung performance ng 700D. As you can see, medyo madilim talaga tapos hindi niya nakaka-capture ng tama yung ibang details. But for me, pwede naman to ma-edit. Huwag lang masyado po puwersahin sa pag-edit kasi masyado na magiging grainy yung footage. And i-add mo na rin yung lens na hindi pang low light yung setup. Kagaya nito. Alis na rin ako dito maya-maya kasi baka masita pa tayo ng guard. Tsambahan lang din kasi dito. Minsan baka matsyempohan ka ng fill invest na guard kasi hindi rin naman tama yung parking ko. So they have all the reason para paalisin ako dito. Let's go! Okay. Pero kapag mga ganitong klaseng sakto lang yung environment, for example, medyo gloomy lang siya or dim. Para sa akin, ito yung pinaka-the best na nagpe-perform tong camera na to kasi feel ko sobrang sakto lang lahat ng kulay tapos hindi masyado overexposed yung ilaw. Kaya gustong gusto ko nagsushoot ng vlog kapag mga ganitong klaseng panahon tsaka ganito yung lighting. Ganito yung
yung mga klaseng panahon na sobrang favorite ko. Pwera na lang kasi umuulan, wala masyadong magagawang activity sa labas. Pero basta yung mga gantong klaseng kagloomy na panahon tapos hindi masyado naulan. Sino ba naman yung may gusto lagi na talagang halos mala-impyerno yung init? Kasi dito sa Pilipinas, pag nag-summer talaga, talagang legit na summer. Sobrang init. Kapag gantong tag-ulan naman, okay lang sana yung in-between. Like, nagiging gloomy lang yung weather, paambon-ambon. Problema din kasi dito, pag talagang umulan, grabe bahain, lalo na yung ibang lugar. Yung gantong klaseng klima, sobrang sarap matulog. As in, wala tayong pasok tonight, tambay lang tayo dito sa bahay, and after siguro ng clip na to, sisimulan ko na i-edit tong vlog. Gusto ko sana ilakad yung mga aso kanina or mag-jogging kaso, yun, maambon. So ayun, time to end this vlog and thank you for watching. See you again next time. Peace!